Punta kayo kay Abuso Wellness, yung matandang yun na manloloko na instant doctor, wala mang lisensya. All of a sudden, doktor daw siya, di ba? Sino pa ba yan? Pinira dito, sinasabi ko ang katotohanan, hindi man talaga nag-aaral sa Tria Massage. Anong pinag-aralan ng Tria Massage? Asang school siya graduate? May lisensya siya, may PRC license siya. Gawin ni kay Anthony Cramhilot, same questions. Kay Rob, asawa ni Patricia Bear, may PRC license siya? Wala. Si Abuso Wellness, may PRC license siya? Wala. Tapos sabihin niya, doktor siya, wala siyang... Ngayon lang ako nakakita ng nagsasabi na doktor siya na humahawak ng katawan ng tao na walang lisensya. Walang PRC license, sasabihin nila, doktor kami, humahawak kami ng katawan ng tao. At the same time, si Abuso Wellness, for example, no? Naturopath daw siya. Graduate daw siya ng naturopath. May diploma daw siya ng naturopath. Alam niyo ba yung sabihin ng pagiging naturopath? Naghahanda ka ng mga halamang gamot. Yun ang nire-recommend mo, halamang gamot. Wala kang training para magpalagotok ng likod. Wala kang training para magpalagotok ng spine. So, ang bibigay mo, halamang gamot. Wala kang training sa palagotok ng spine. Wala kang training for spinal manipulation. Wala kang training for manual therapy, Abuso Wellness. At the same time, wala kang PRC license. Paano ka naging doktor? Diba? Para sa isang tao, magsasabi, doktor ako, humawak ako ng katawan ng tao, pinapatulogin ko likod ninyo, tatatin ko yung back pain, knee shoulder pain ninyo, tapos wala akong PRC license, hindi ako doktor. Guys, yun yung mga sinasabing kong katotohanan na kinagagalitan ng maraming followers ng mga taong nabanggit ko dito sa TikTok. And like I said, the truth is always a hard pill to swallow. Kung hindi nyo kayang tanggapin, di po mag-follow kayo sa page nila. Ngayon, kung gusto nyo lang ng away, gusto nyo lang makapanood ng away, di manood kayo ng boxing, manood kayo ng MMA, di ba? Kasi unang-una, kung suntukan lang, hindi ubra yan, may boxing gym ako eh. Baka pag nagulpi ko, sabihin nyo, chamba. Di ba? Sabihin nyo, pag nagulpi ko sa Abuso Wellness, o sige na, suntukan nga kayo ni Abuso Wellness, baka pag nagulpi ko, sabihin, ito naman, pumatol pa sa matanda. Oh. Di ba? Kaya tama ang gawin ko, kay mali, may masasabi kayo, di ba? Kasi nga, haters gonna hate. The truth is always a hard pill to swallow. Hindi nyo kayang damdamin, hindi nyo kayang lasapin ang katotohanan na sinasabi ko, move on. Gawin lang kasimple ang buhay. I hope this serves as a lesson sa mga haters, sa mga followers ng mga Abuso Wellness, Tria Massage, Anthony Cramhilot, na move on. Mahaba pa ang buhay, hindi nyo kailangan maging hater dito, move on. Puntahan sa klinik mo, pagalingin ko lahat ng pasyente mo para mag-retire ka na kasi tanda mo na. What? Paano mo nasabi? Therapy ka na ba sa iba? Apo, sa Active Life. Sa Active Life. Active Life. Sa Active Life. Active. Active Life. Active Life. Active Life. Galing din kayo. Active Life. Active Life. Active Life. Sa Active Life. Sa Active Life sila galing. Pero, bakit sila lumipat sa Abuso Wellness Clinic? Pa-therapy na ako sa Active Life. Active Life? Active Life sa Las Piñas. Naka-4 na session ho ako doon. 4 na session. Ayun, nag-improve naman. Wala ako, pare-pareho lang. Ano, natulungan ka ba? O ano, ganun pa rin? O ano, nakukulangan ka? Nakukulangan po. Nag-improve ka ba? Hindi, kaya nga hindi. Ilan session? Ilan session? 7 lang yun. 7 session. Pero hindi ko po natapos yung session sa Active Life. Bakit din niya tinapos? Kasi po parang parang wala rin po. Bumabalik rin, ano? Yung bang ginawa ng Active Life, kasi nasa 70% ng time therapy, ginawa ba sa inyo kapareho yan? Magkaiba? Magkaiba, ha? Oo. Ibang po. Session kayo sa Active Life? 8. 8! Sa unang session, dalawang session, natulungan kayo? Hindi nga, sabi ko sa kanya, ano ba, may kagalingan ba ako dito? Kasi lalo sumasakit. Kamusta naman ang naging Walang naramdaman. Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba the best kang PT? Oras na para tumigil ka, Doc Ron, sa paninira mo sa TikTok at simulan mo na maggamot ng mga pasyente mo para naman hindi sayang yung binabayad nila sa Active Life. So number one reason kung ba't di gumagaling ang pasyente sa Active Life sa kliniko is non-compliance, hindi sumisipot. Imbes na sumipot, may usapan 2 to 3 times a week, sisipot, hindi sumisipot. Maaaring makaramdam ng konting ginhawa sa una, pangalawang session, hindi na sisipot. Ilang session kayo sa Active Life?
Walo. 8! Sa unang session, dalawang session, natulungan kayo? Hindi nga, sabi ko sa kanya, ano ba, may kagalingan ba ako dito? Kasi lalong lumalala, lalo sumasakit. Una po, nagpa-therapy na ako sa Active Life. Active Life? Active Life Gaano sa Las katagal? Piñas. Naka-4 na session ho ako doon. 4 na session, ayun o, nag-improve naman. Wala ako, pare-pareho lang. Therapy na ba kayo sa iba? Opo. Saan? Therapy? Active Life. Active Life. Ilang session kayo? Naka 26 yun, pero nakasampo pa lang ako. 10. Ay, ba't hindi na tinuloy? Kamusta naman? Hindi tuloy-tuloy yan. Yung 10 tuloy-tuloy. Nakasampo na ako, 26 yun pa. Ay, 10 section pa. So may natitira pa. Pero kamusta naman? Nag-improve naman sa Active Life. Nakatatay naman, pero pagka bumabalik niya. Narito ang batas na ginawa sa ating bansa, Republic Act number 8423, December 9, 1997, ukol ito sa anak creating the Philippines Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC to accelerate the development of the traditional and alternative healthcare in the Philippines. So ito, self-explanatory na ito na para gumanda kasi itong traditional, bago nagkaroon ng allopathy, ito yung mga traditional na dati na, no? Kaya nagkaroon dito na kailangan i-enhance dahil parang nagkakaroon problema, maraming sakit na hindi na natutugunan ng allopathy, mga standard doctor, gumawa ng batas. Alam niyo ba, ang gumawa ng batas nito ay si Doktora Juan Clavier na naging senator, siya mismo nakakaalam na kailangan na talagang buhayin yung alternative healthcare o na tinatawag ng naturopathy. Dahil naiwan yun Samantalang ang daming napagaling nun. Maraming sakit ngayon na hindi na nakaya. Kaya ito, kung titingnan mo sa Article 2, Section 4D, alternative healthcare modalities, other forms of non-allopathic, ito na nga, yung standard na occasionally non-indigenous or imported healing methods, though not necessarily practiced for centuries, kahit kailan lang, mga decades lang, na pinapractice pero natural, nor handed down from one generation to another. Some alternative healthcare modalities include reflexology, acupuncture, massage, acupressure, chiropractic, nutritional therapy, and other similar methods. Kaya rito, nandito yung tinatawag na hilot, Bonsettler, Cairo, ito yung sinabi nga kanina. Ngayon, kailangan mag-aral, magkaroon ng naturopathy o natural procedure, protocol. Ngayon, doon naman sa Article 3, Section 6D, to organize, dapat ang Pilipinas to organize and develop continuing training program for physician, nurses, pharmacists, physical therapists, kasama physical therapists, and other professional health workers and students, as well as scientists, research manager, and extension workers in the field of traditional and alternative healthcare. Ibig sabihin, kailan nila mag-aral ito, base rito sa Article 3, Section 6D. Wala nang pagtatalo rito. Anong naging dahilan? Inuulit ko, bakit paggagawa ng batas dito kung sapat na yung dinevelop na gumagamit ng mga synthetic medicine na sinasabi, standard doctor. Bakit ginawa? Kasi nga nagkakaproblema na. Masyadong marami ng sakit sa Pilipinas sa panahon ngayon, dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, na hindi na natutulungan. Kaya ginawa ito. Samantalang ito ay natutulungan naman ng alternative. Kaya gumawa na ng batas na ito. Na isinususog dito na kailangan mag-aral mga doktor,
nakalagay dyan, physician nurse, pharmacist, physical therapist. Na ngayon, may mga, pag sinabi ko mag-aral, doon sa accredited ng PTAC, DOH, na mga school ng naturopathy. Hindi basta ko saan-saan school. I think there is 7 naturopathy school na accredited sa PTAC, DOH. Kailan mag-aral doon, mas-certified, and then, masusunod nila yung batas na ito. Ha? So number 1 reason kung ba't di gumagaling ang pasyente sa active life sa kliniko is non-compliance, hindi sumisipot. Imbes na sumipot, may usapan 2 to 3 times a week sisipot, hindi sumisipot. Maaaring makaramdam ng konting ginhawa sa una, pangalawang session, hindi na sisipot. Ano? Pilay-pilay. Ay, hindi na nagpipilay. Saan kayo? Kayo, galing kayo, nagpa-therapy kayo, di ba? Tama? Oo. Nagawa ba sa inyo yan? Ay, hindi. So, saan yun? Saan yun? Sa, active lang. Active life sa? Bicol. Bicol, ano? O, natutuwa ba kayo sa ginawa? Medyo masakit, di ba? Sakit. Ano? Masakit. Pero okay ba sa inyo? Pero Masaya kayo? kaya. Okay. Kaya. Yung ginawa ba namin sa inyo, kapareho ng ginawa niya? Hindi, malayo. Malayo ba? Ang distansya. Anyway, ito yung anak niya. Anong masasabi niyo, sister? Natuwid na po siya. Natuwid na? Reminder: Aviso Wellness is a holistic therapy applying scientifically proven from traditional and modern technology. We don't just do chiro or acupuncture alone. We can't just perform chiropractic adjustments casually because it can potentially harm your body. Aviso Wellness Clinic first determines the origin of your illnesses before accepting patients. It's only then that we'll know what procedure to apply to you, involving around 5 to 6 processes. Expect this to last for 6 to 7 hours to elevate our safety standards and ensure the therapy's effectiveness. May pasyente tayo, galing Kamsur, ano? Bicol. So, nagpunta lang kayo rito para sa Aviso Wellness. Okay? Ang issue sa inyo, ito, ito yung ano niya, sa CT scan report, ito yung mga plaka niya. Pero titingnan lang natin yung impression, kung ano yung naging impression, ano? Kasi maraming plaka eh. Ito, impression. Degenerative disc disease, lumbar 4, lumbar 5. Suspicious disc bulbs, ha? Nag-ano na, ha? If clinically warranted, MRI may be done for further evaluation. Nagpa-MRI na kayo? Okay. Straightened thoracolumbar spine, likely due to muscle spasm, ano? Degenerative osseous changes. Madalit salita, paano ang paglakad nyo? Apektado na. Hirap na niyo ba? Hirap na ako, naghahawak nga ako ng naghahawak nga ako pag dumit. Pagtatayo, hirap na kayo makatayo. Pag upo, ganun din. Pag tayo ko, pag nakaupo, pag nakatayo, masakit. Ganun, no? Kailan pa upo to? December. December, nadulas kayo. Dito, teka muna, nagpa-therapy na ba kayo sa iba? Opo. Saan? Therapy? Active Ano? life. Active life. Ilang session kayo? Naka 26 yun, pero nakasampo pa lang ako. 10. Ay, ba't hindi tinuloy? Kamusta naman? Hindi tuloy-tuloy niya. Yung 10 tuloy-tuloy. Nakasampo na ako, 26 yun pa. Ay, 10 section pa. So may natitira pa. Pero kamusta naman? Nag-improve naman sa active life. Nakatatay naman, pero pag bumabalik din. Hindi, nag-improve ba? Hindi. Nag-improve din. Kaya lang, bumabalik. Bumabalik rin, ano?
yung bang ginawa ng active life, kasi nasa 70% na tayong therapy, ginawa ba sa inyo kapareho yan? Magkaiba? Magkaiba ha? Oo. Ibang-iba po. Ibang-iba, di ba? 30 minutes. Dito, hindi. Abutin na yun ng 7 oras dito. 5 oras. Ibang-iba po yung ano. Oo. Eh, nakita niyo, may kaalis lang, di ba? Parehas kayo ng problema. Pero masaya, di ba? Nag-improve na siya, nakalakad na ng maayos, di ba? Nakita niyo, di ba? Tsaka yun sa video, nakikita niyo. So, bago kayo magpunta rito, paano yung pagtayo niyo? Kumpara ngayon, may nagbago ba? Oo, sige, ganyan. Ganyan, hirap na hirap. Eh ngayon, subukan niyo ako, tabayo. Ganun pa rin ba? Mas gumaan? Oo, diba? Maganda, di ba? Ulit papasyon siya yung lola, ha? O, pang-ano kayo? Pang-Camarines Sur! Bibining Kamsur. Magayon-gayon. Kasi kailangan ilakad, bakit? Dahil yung muscle niya, ginuha na namin eh. Nag-lock na yung muscle niya, no? Bibilisan ko lang konti, ha? Huwag mo kayo mag-alala, hawak-hawak ko kayo, hindi tayo maano, ha? Sige, ha? Bibilisan ko lang, ha? All way. Ano? Hindi na pinagpipilay-pilay. Ay, hindi na nagpipilay. Saan kayo? Kayo, galing kayo, nagpa-therapy kayo, di ba? Tama? Oo. Nagawa ba sa inyo yan? Ay, hindi. So, saan yun? Saan yun? Sa ano, active lang. Active life sa Bicol, ano? O, natutuwa ba kayo sa ginawa? Medyo masakit, di ba? Sakit. Ano? Masakit. Pero okay ba sa inyo? Masaya kayo? Kaya. Okay. Kaya. Yung ginawa ba namin sa inyo? Kapareho ng ginawa niya? Hindi, malayo. Malayo ba? Ang distansya. Malayo. Ito pero, madali salita. Anyway, ito yung anak niya. Anong masasabi niyo, sister? Natuwid na po siya. Natuwid na? Pero masakit na ito. Oo. Kaya, ako nang bahala yan. Babalik kayo, ha? Babalik kayo. Tsaka hindi niya napansin, kanina pa maraming lumalabas. Ano nangyayari pag lumalabas? Ikang-ikang nakatungkol pag alis, ano? Maganda na. Tumakat. Diba nakita niyo, di ba? Hindi ano to, hindi point to. May improvement. Yung mga nakita niyo. Oo. Kasi nakikita niyo lang sa Facebook, di ba? Opo. Eh ngayon kayo na tinerapi, ano? Totoo pala. Magic, magic. O, sige, sige, okay natin siya, ha? Mayabang talaga ako kasi may pagyayabang ako eh. I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois. Since I'm a legit doctor of physical therapy na galing sa Amerika, hindi nyo talaga ako makakilala kasi hampas lupa kayo. So number one reason kung ba't di gumagaling ang pasyente sa active life sa kliniko is non-compliance, hindi sumisipot. Imbes na sumipot, may usapan 2 to 3 times a week sisipot, hindi sumisipot. Maaaring makaramdam ng konting ginhawa sa una, pangalawang session, hindi na sisipot. Unang session natin to, ha? Taga Muntinlupa ka, di ba? Marami namang nagte-therapy rin. Ba't nagpunta ka rito? Una po, nagpa-therapy na ako sa Active Life. Active Life? Active Life Gaano sa Las katagal? Piñas. Naka-4 na session ho ako doon. 4 na session. Ayun, no, nag-improve naman. Wala ako, pare-pareho lang. Tapos lumipat naman po ako sa Lupa branch, mas malapit. Oo. Kung ano yung ginawa sa akin sa Active Life, ganun din po yung Ganun ginawa. din. Nilagyan ng jelly yung lumbar ko, tapos may rod Yung sila isa, na Active Life, yung isa. Pero ano, nag-improve ba? Wala po. Ilang, ano ka sa 2 sessions lang po. So, 4 na Kasi- session sa Active Life, 2 sessions sa ano? Tama. O sige. Ngayon ganito, kailan pa yan? Kailan pa? Bigyan mo ako ng background. 2020. 2020. Ito na, naramdaman mo na ito. Hindi po, gradually, unti-unti. Una po, pinupulikat. Yung pulikat. Pangalawa, sumasakit na po yung Balakang. balakang. Tapos nawawala kapag nag-e-exercise. Sige nga, igalaw mo nga, iganon mo. Oo, hindi na Ito na po yung naisasara. maximum na po Oo. ito. Tapos ito, luminipis na, ano, wala na ng laman. Eh, oh. Totoo po, Sinakain tama. na yung laman, ha? Sige nga, ito, dumo. Ito. Maximum, ito na po yun. Masakit na? Hindi po, wala Hindi po ako masakit, wala kang nararamdaman. nararamdaman? Walang pain po eh. Ito. Yuko kayo. Pero minsan dito meron. Oo. Yan, meron po.
Ito, meron. Meron po. Tingnan mo ha. Dito, may pakiramdam ka. Lagi mo dito, ito. Lagi mo yan, parehas. O sige. Ito, meron. Meron pakiramdam. Meron po. Pero nangangapal. Nangangapal, ano? Hanggang dito, no? Opo. Sige. Hindi ka nakakapag-exercise, ganun mo nga. Sige, todo mo, todo. Tulak. Todo. Tulak. Okay. So, may masakit sa balakang mo, namamanid. Masakit lang po. Pero hindi namamanid. Parang tinutusok po. Pwede kang tumayo. Tingnan na. Bigyan mo ako ng tayo. At pag po ako tumayo, hindi po ako dapat i-straight ko yung katawan ko agad. Mangangatog po yung Sige, sige. ito. Kailangan ko pong i-relax muna bago ako makapagtayo ng So, hindi mo na maihakbang yan? Ihakbang mo. maninigas po. Nanginginas, ha? Mag-i-stiff. Tapos, Mag-step. Mag-ano na, ha? O, sige. Balik ka. So, halos hindi mo maihakbang. Yung gusto mo. Paano pagbangon sa umaga? Problema na yan. kailangan kong gumamit ng mga lakas. Oo. Tingnan niyo, ito yung sinasabi ko eh. Pagka nagka-problema kayo sa balakang, huwag yung baliwalain yan. Anything can happen kasi nandyan lahat ang problema eh. Totoo. Katulad si sister na aksidente, di ba? Balakang ang tinamaan. Konting galaw lang, konting galaw yan. Pwedeng magugulat ka isang umaga, hindi ka na makabangon. Magugulat ka, lilipas ang araw, linggo, lumiliit na ito. Totoo. Lumiliit kasama ito kasi spinal cord yun. Kaya huwag natin mabaliwalain, ha? Baka may mga anak kayo, kamag-anak, kailangan may ayos agad yan, ha? Itong pamamanhid. Delikado yan, ha? Magtutuloy-tuloy yan pag hindi na agapan, ha? Ang lamig nga. Oo. Reminder: Aviso Wellness is a holistic therapy applying scientifically proven from traditional and modern technology. We don't just do chiro or acupuncture alone. We can't just perform chiropractic adjustments casually because it can potentially harm your body. Aviso Wellness Clinic first determines the origin of your illnesses before accepting patients. It's only then that we'll know what procedure to apply to you, involving around 5 to 6 processes. Expect this to last for 6 to 7 hours to elevate our safety standards and ensure the therapy's effectiveness. Pleasure po sa akin yan. Unang session natin to, di ba? Yes, Doc. Alam ko, may mga pinagdaanan ka ng mga therapy, di ba? Tama po kayo. Base sa nakita natin, halos hindi ka na makatayo. Pagka tumayo ka, pag nagalaw yung ano mo, nanginginig, magalan, di ba? Halos hirap kang tumayo. Tama po. Unang session, may pagbabago ba? Meron po. Meron? Pag tumatayo na po ako galing sa upo, hindi ako nagsisisure, tsaka hindi ko na siya nire-relax. Kaya ko nang tumayo, tas sabay lakad na agad. Basta dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, ha? Hindi katulad po, nung pagdating ko lang po, kahit dahan-dahan, kailangan mag-stop akong gumanyan para i-relax ko siyang unti-unti. seremonya. Tama po kayo. May seremonya. Ngayon, wala na. Wala na pong seremonya. So, sa tingin mo, maganda yan kaysa doon sa Ay, naku po, pinapayak mo ako, dito ko lang po naramdaman. Sa dalawang rehabilitation, hindi ko po naramdaman na nagkaroon ng improvement. Oh, di ba? Ibig sabihin, buti nakita mo, kung nauna ka pa nagpunta, hindi mo na inabot yan. Di ba? Nagsa-search talaga ako sa Facebook ng mga ganito eh. Lumitaw po kayo sa Reels. Ganun ba? Opo. Oo, sige, maraming salamat sa Panginoon. Oo, yun ha. Isipin mo, ilan ang ganyan may problema. Share po. Oo, share. Ang daming matutulungan. Oo. O sige, ano yung nasabi mo nung paano mo nalaman ito? Nalaman ko po to sa Facebook. Lumitaw po sa Reels ko po. Ngayon, habang pinapanood ko po lahat ng sessions na ginawa niyo po sa patient, may mga nakalagay na sciatica, lumbar pain. Yung totoo nakakaiyak nung nakita ko yun. Kasi kung ano yung nararamdaman nila, nararamdaman ko na ngayon. Oo, yun. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa na pupunta ako kay Dr. Aviso. Kasi nga, yung mga result, nakikita ko may pagbabago. Katulad po ngayon, first session pa lang. Napapanood mo lang dati, di ba? Tama po. O Tama. ngayon, ikaw na mismo. Tama po. Kasi may mga pinagdaanan ka rin therapy, di ba? Tama po. Hindi nag-improve, di ba?
O yun, kaya kita pinagsalita para malaman ng iba ano marirekomenda po sa may mga ganyang kalagayan. Huwag po kayong magdalawang isip na bumisita kay Dr. Aviso. Dahil makakatulong po talaga. Kasi iba hindi naniniwala eh. Tsaka, unang session, ramdam na po pag natapos yung entire session ni Dr. Aviso. Yun ha? O sige, very good. Salamat. Salamat din po. I'm a legit doctor of physical therapy na galing sa Amerika. Hindi nyo talaga ako makakilala kasi hampas lupa kayo. Matagal na ako sikat. Hindi nyo lang ako kilala kasi hampas lupa kayo. Nakakilala sa akin yung mga tao may pera, yung tao may panggamot.